Number 2, quit your job and start a business. Alam niyo ba, kapag nagbasa kayo ng Robert Kiyosaki na libro, lalo na nung first job ko, nabasa ko yung Rich Dad, Poor Dad. Meron talaga sa'yo yung inner voice na nagsasabi, mag-resign ka na. Oo, kumuha ka ng own business mo. Kasi job daw is, meaning ng job, just over broke. Ay. And then, patakbo ka lang ng takbo sa rat race. Walang pag-asa makaahon sa rat race kung nasa job daw. So, kailangan mag-build ng business. And I've done this. Nag-quit ako ng job at nag-start ng business. And by business means, pumasok ko ng sales kasi ayoko ng corporate job. Masasabi ko lang, it's not for Everyone. it's not for everyone at yung may mahinang loob. Hindi siya talaga para sa lahat kasi again, may ibang risk din na associated sa pag-create ng business. Kasi halimbawa job, meron pa rin siyang strengths kasi it gives you that sense of stability na alam mo yung expected na makukuha mo every quincenas katapusan, alam mo yung expected na coverage mo from the company, alam mo yung 'di ba? Alam mo yung bonus mo kailan darating, ina-anticipate ka na promotion every year or every 2 years. May sense of security na hindi mo kailangan na i-overthink or ika-paranoid kung may papasok ba na pera o wala. Kasi lalo na ngayon, lumabas ka lang ng bahay mo, alam mong gagastos ka na. Sumakay ka lang ng angkas, ng tricycle, uminom ka lang ng tubig, lahat may bayad na. Parang nga 500. Daw paglabas mo pa lang, Oo. paglabas mo pa lang ng pintuan by 500. Parang gano'n na siya lalo pag nasa Metro Manila ka, mahal talaga. So, understandable na yung mga tao nagsisik talaga ng something na makakapagpa-feel na secured sila financially. Lalo na if there are people depending on them financially kung may mga sinusuportahan sila. Sasabi ko na hindi dapat recklessly ginagawa yung decision na basta mo nalang i-quit yung job mo to build a business. Kasi again, yung business naman, meron din yan a positive and negative. May upside and downside din siya. So yung upside niya is you control your own time, kung kailan ka magtatrabaho, hindi, yung boss mo, sarili mo, pwede naman yun, tama naman yun. And yung income mo, limitless, tama naman yun. But yung downside is, everything, lalo na pagsimula, depends on you. So, if hindi matatag ang mindset, mental capacity, and also yung emotions, hindi under control, if wala yung sense of discipline, if wala yung backup plan financially na, kasi hindi mo i-expect na nagtayo ka ng business, pumunta ka ng sales, masusustain niya na lahat yung needs mo. Hindi po ganun nag-work yun eh. Again, babalik tayo sa umpisa na kailangan i-build muna yung skills din. Kailangan may ma-master muna na valuable skill. That will affect yung results na gusto mo. So, kung wala pa yung mga bagay na yun, it will take time. Hindi agad mapapantayan ng business results yung mabibigay na stability ng trabaho. Usually, lalo na if mataas yung position na sa trabaho, managerial level, supervisory. So, hindi siya applicable for everyone, I think, lalo na if may mga breadwinner and may ibang umaasa sa source of guaranteed na income. Yun. So, hindi siya applicable for everyone and it will take time. At huwag gawin ng basta-basta. Oo. Kasi yung ganyan, may taong mga binabagayan. Hindi nga talaga lahat pang business. May iba naman na hindi pang employment. Ganun, depende dun sa personality niya, depende sa gusto. Kasi alam mo ba yung dad namin many years ago, ang daming mga tinayong businesses. Ang daming mga nagsara. Habang vice president siya ng company. Ganun, Okay. nagtayo kami ng water refilling station, meat shop, rin siya ng grocery, parang supermarket. Tapos, bago siya mawala, tracking business. Nung until such time na nag-focus siya, na dahil retired na siya, na nag-early retirement siya, doon lang din talaga nag-grow yung business. Kasi nga, syempre, kailangan rin ng tao na nagfo-focus doon, na tumututok kapag pinuput up siya. Hindi siya ganun kadali na nag-work siya as VP, tapos wala naman siyang makuhang tao na talagang babagay as
business person sa operations ng kanyang business, wala din. Kasi kami, nung time na nangyari yun, nag-aaral pa kaming tatlo. So, si kuya na lang yung tumutulong, magbantay sometimes sa water refilling station o kaya meat shop. Pero yung magbabantay doon, nandun yung mami namin, hindi rin naman si mami yung may background kasi sa business. Versus kapag kumuha ka ng other person na pag meron ng mga background sa sales, sa business, na nagkaroon na experience before yung may malaking capital na ganito, mas magiging successful sana siya. So, hindi siya laging nagiging successful na porket ang galing mo sa employment, taas ang posisyon, ay magiging successful ka rin sa business. At hindi naman porket na galing mo sa business, magmamatch ka rin sa employment kasi nga magkaiba ng skills. Depende rin sa wants. Kung gusto mo ba nakatali, 'di ba? Hindi ka nga nakatali sa business, but you also work even at night and even on weekend. Hindi mo na alam yung holiday kasi Oo, kasi nga dapat bukas ang tindahan. Tapos wala ka pang compensation and benefits na nakukuha. Kasi ikaw dapat magbigay nun sa sarili mo. So doon na pumapasok yung kumuha ka ng sarili mong health card, insurance mo. Kasi mangyayari doon kapag nagbabantay ka ng sarili mong store or sarili mong business, dapat nagkakaroon ka rin ng salary for yourself. Kasi nag-spend ka rin doon ng time eh. As if bigay ka ng salary from other person kung mag-hire ka. Ganon. Don't quit your job ng basta-basta. Pwede mo siyang gawin ng paunti-unti. I-test mo muna ng maliliit lang na capital. Yung iba, employed, tapos nagluluto. May mga lutong bahay, tapos binibenta sa mga office mates. Yung iba naman, employed, tapos may binibentang mga kung ano-anong mga anik-anik or mga bagay sa office mates. Ganyan. So, tingnan mo kung saan ka magmamatch kasi hindi mo nga malalaman unless subukan mo. Yes, o kaya naman meron yung iba, habang nagwo-work sila ng 8 to 5 nila, sa gabi nila, halimbawa kung freelancing man yan, o kaya sales, sa gabi sila nagpo-prospecting, sa gabi sila nag-aaral ng course, ng lesson, sa gabi sila nagpi-pitch sa potential clients nila. So, yun, kailangan lang din, sa umpisa may sacrifice din talaga siya eh. If we want to successfully transition from isang endeavor to kabila, kailangan may smooth transition yan and it will take time and short-term sacrifice. Pwedeng yung tulog, yung pahinga, pero kailangan talaga siya kung gusto natin na, halimbawa, mag-landing naman tayo ng safely, hindi yung stop to, pumunta to sa kabila, tapos napaparanoid na tayo, wala nang income or nangyari na rin to sa akin. So, ayun, kung may better way nga, magandang maging patient din tayo, lalo if nakikita natin small sacrifices hindi tayo willing to give. 'Di ba? Paano na lang kapag nag-dive talaga tayo, konting inconvenience or konting parang kaba, hindi na tayo nakapag-work talaga or nabigay yung best natin. So, baka magsisi lang din. So, ayun, hindi kailangan recklessly quit and then start something. May better transition papunta doon. So, it will entail sacrifice lang din. So, ayun, for number 2.